Halos maghapon na namang umulan dito sa amin ngayon. At kitang-kita nyo, basang-basa yung paligid. Napakahirap talaga kumilos at gumalaw kapag umuulan. So ngayon ay ginagawa ito atang farmhouse. Ginagawa yung may second floor, yung pinaka-kwarto natin. Kakatapos ko lang kumuha ng dahon ng saging at giniling ko na rin. Ito yung ating papakain ngayon sa ating mga alagang kambing. Yan. Bali kanina nakapagbigay na tayo ng kumpay, pero ngayon ay bigyan pa natin ulit sila. Kaya kumuha man tayo nitong dahon ng saging, itong palapan ng saging. Dahil kapag ganitong umuulan ay kailangan nila ng panlaban sa, minsan kasi pwede magtayo yung ating mga kambing. Depende sa mga pagkain nila. So ito yung dahon ng saging, maganda yan para pang kontra sa pagtatay. Tsaka para tumigas yung kanilang mga dumi. Itong dahon ng saging ay ginayat natin dito o giniling natin. So ito ay may, itong ating shredder machine ay may sukatan kung anong pagkakagayat, kung gaano kalaki. So may short, may long. Yung ating pinili ay long, kaya medyo malaki yung pagkakagiling dito. Pero goods naman yan, dahil kakainin din naman yun ng ating mga alagang kambing. Yan. So goods na yan. Dahil lang natin doon sa kulungan. Nakikita nyo dito sa amin, napakaputik. Ating aso si Sander, napakaputik dahil halos ilang araw na sunod-sunod ang ulan. Bali uminit lang ng isang araw tapos ulan na ulit. Talaga namang latiting-latiti tayo. Tapos yung kulungan ng ating mga 45 days na manok, kailangang matanggal natin yung mga dumi nila. Pero hindi pa natin matanggal yung dumi dahil nga ulan pa ng ulan, kaya medyo basa pa yung ilalim o yung mga dumi. Kailangan natin munang patuyuin. Bukod sa mga alaga natin ay nakakaramdam na rin tayo ng sama ng pakaramdam. Bali ngayon ay parang inuubo tayo, pero tayong kunting nararamdaman. May ubot sipon tayo. Ngayon natin mga alaga, sumalubong agad sa atin. Sumalubong agad sa atin. So yan, kumakain na yung ating mga alagang kambing. Kahit papaano naman na kahit umuulan at masama ang panahon, ay hindi pa rin naman natin napapabayaan yung kalusugan nitong ating mga alagang kambing. So far so good naman, wala namang nagkakasakit. Bukod sa minsan ay nakakalabas lang itong ating mga bisiro. Nakakalabas dito sa parangan. Yan. Kaya basa sila ngayon. Saka medyo maputik. Pero itong ating mga inahin dito ng mga kambing, hindi natin talaga sila pinapalabas. Dahil napakahirap na kasi kapag ganitong umuulan. Kapag nagkasakit yung ating mga bower, ay syempre medyo maselang kasi itong mga bower natin na kambing. At ayaw din naman natin i-risk yung kanilang health o yung kanilang kalusugan. Dahil kapag tayo ay namatayan, malaking bagay yung, o malaking halaga yung mawawala sa atin. Syempre yung mga pagod, yung ating sakripisyo, talagang masasayang. Malaki talaga yung mawawala sa atin. Kaya mas pinipili ko talaga na yung mga alaga nating bower na kambing dito ay as much as possible, dito lamang sila sa kulungan. Hindi na natin sila ilalabas para sa ganun din ay maingatan natin yung kanilang kalusugan. So ito ang dahon ng sagi yung binigay kong pagkain sa kanila. Dahil ngayong umuulan, ay hindi naman natin alam kahit yung binibigyan natin ay in-air dry natin.
hindi pa natin alam kung kailan sila magkakaroon ng sakit, magkakaroon sila ng pagtatae. Kaya yung dahon ng saging, malaking bagay yun at makakatulong sa kanila para yung kanilang dumi ay hindi maging basag. Tsaka maganda rin talaga ang dahon ng saging. Yan din talaga yung first aid kapag nagtatae yung mga kambing. Kaya kung meron kayong mga dahon ng saging dyan sa inyong lugar, yan, pwedeng yung gamitin yan para ikumpay o yan yung ipakain nyo sa inyong mga alagang kambing. Yung iba kasi yung ubod ng saging yung binibigay. Goods din naman yun. Yun nga lang, medyo maano siya, mataas yung water content. Kaya sa pagbibigay din ng dahon ng saging, untay-untay lang din. Hindi natin kailangan sobrang damihan. Dahil mataas nga yung water content niya. At kapag mataas yung water content nung ibinibigay nating kumpay, ay doon minsan nagkakaroon ng bloated o yung pinagsisimula ng bloat ng ating mga kambing. Kaya much better na hindi yung sobrang dami. Kung magbibigay tayo ng mga dahon ng kamote, dahon ng kangkong, yan, masyadong mataas yung water content nila. So, hinay-hinay lang din sa pagbibigay. So, kanina, binigyan natin itong dahon ng napier. Yan. At naubos na nila. Ito na lang yung titira. Itong nasa isang lagayan na ito. Kaya, mapapansin nyo, busog na rin itong ating mga alagang kambing. Pero, sabi ko nga sa inyo, yung pagbibigay kasi natin ng pagkain o kumpay dito sa ating mga alagang kambing, as much as possible, kapag naubos nila, ay kailangan na natin mag-refill dito sa kanilang pakainan. So kung mapapansin nyo, tinanggal na natin yung pinaka-division nila dito at medyo lumuwag-luwag na. Yan yung ating mga alagang manok, andito na rin. Ating aso naman na si Sander, paikot-ikot lang dito. Nangaasar lang yan ng mga manok. Yung ating mga tupa, yung ating mga native na kambing, nakalabas naman yon, nasa parangan. Kaya wala tayong problema doon dahil meron silang pagkain o nakakain sila ngayon. Ito lang lagi talaga iniisip natin, itong ating mga bower na kambing. Dahil cut and carry yung ating pamaraan sa pagpapakain dito. Ito na yung kanilang pinaka gate. Doon kasi kanina nalusot, inayos natin. Kaya hindi na sila makakalusot, itong ating mga bisirong kambing. Dito sila nalusot kanina eh. Mapansin nyo, sobrang latiti. Yan. Dito sila nalusot kanina. Inayos na natin. Nilagyan natin ng panibagong kawayan para hindi na sila makalusot. No? Sobrang ano na, kapal na ng dumi ng ating mga kambing. Kapag uminit, kailangan natin malinisan yan. So ngayon, inintay na lang natin dumating yung ating pressure washer para sa ganun ay malinisan na natin itong kulungan ng ating mga 45 days na manok at makapag-ano ulit tayo ng panibago. Lagay ulit tayo ng panibagong manok o mga 45 days na manok na alagaan. Yun nga lang, medyo madumi pa yung ilalim. Meron naman tayong mga ipa na nakuha. Ilalagay na lang natin dyan. Pero bago natin ilagay yung ipa, kailangan muna talaga natin tanggalin yung mga dumi o yung mga ipot ng ating mga nakaraang mga alagang 45 days na manok. Tsaka natin lalagyan ng ipa para mamatay yung mga ammonia o yung dumi, baho, dulot ng ipot ng mga manok natin. So yun lang yung update dito sa ating farm. Medyo mahirap lang din talaga yung kalagayan natin ngayon dahil patuloy yung pag-ulan. Pero hopefully sana sa mga darating na araw ay sumikat naman si Haring Araw para magawa natin yung mga kailangan natin gawin dito. Maglinis nitong poultry, itong kulungan ng ating mga manok, maglinis ng kulungan naman ng ating mga kambing. At the same time makapag-deworm din tayo. So sana kanina mag-inject sana ako ng vitamins pero umulan nga, tapos may ginagawa pa tayo dun sa kubo natin kaya hindi tayo nakapag-inject. So yun lang. So sana patuloy nyo pa rin ako suportahan dito sa ating YouTube channel at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Kaya this is your Millennial Farmer, ang Hello and Adventure at hanggang sa muli. Paalam.